Sa gitna ng takot, panganib at ingay ng digmaan sa Israel, may isang kwento ng pag-asa at tagumpay na ngayon ay ating maririnig. Isa siya sa 16 na overseas Filipino workers na matagumpay na na-repatriate pabalik ng Pilipinas sa tulong ng pamahalaan. Sa kabila ng saradong airspace at matinding panganib, hindi pinabayaan ng ating gobyerno ang mga Pilipino sa ibang bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa sama-samang aksyon ng OWA, DMW, DSWD at ng Philippine Embassy, nakahanap po ng paraan sa pamamagitan ng land-based evacuation para mailigtas at maiuwi ang ating mga kababayan. Sa vlog po na ito, makakasama po natin ang isa sa mga OFW na nagbahagi ng kanyang karanasan, ang takot, hirap at pangamba sa gitna ng digmaan at ang napakalaking ginhawa na sa wakas ay nakabalik na sila sa sariling bayan. Ito ang kwento ng tapang ng isang OFW at ng malasakit ng pamahalaan para sa bawat Pilipino saan man sila naroroon. Simula po yung nagsimula yung gera noong February 28. Nandun po kami nun sa Dead Sea. Tapos nakatira lang po kami nun sa hotel po mismo. Nasa 9th floor po kami. So every time po nang nagsimula po mag-siren noong April 28, na 9th floor po kami, tumatakbo kami pababa pa po. So ilang beses po yun nung isang araw po na nakasyam kami na takbo. Hanggang sa dumating yung ilang araw, ganun po yung sitwasyon namin. Kaya sobrang napakahirap po na ganun. Namaga nga po namaga po talaga yung ko dito. Ngayon po, nang makita ko po sa FB, na meron na pong repatriation, kaya nag-fill up po ako agad doon sa form na yon. Tapos, mga ilang araw po ay natawagan po ako ng embassy, Philippine Embassy sa Israel. Yun po na kinonfirm po nila ako kung gusto ko pong umuwi talaga. Sabi ko po, yun po, nakauwi po ako kasi ready po din nila ako na makasama sa repatriation. Ayun, naging mahirap din po ang biyahe namin kasi land-based po kami. Dumaan po kami sa... So yung sitwasyon nyo po doon, dahil alam nyo nga anong naramdaman nyo nung nabalitaan nyo po na sarado po yung airspace, di ba? Wala akong aeroplano. So anong naramdaman po ninyo nung nalaman nyo na may other option pa pala na yung land-based? Siyempre po natuwa ako kasi po hirap po talaga hanggat maaari gusto na po namin makauwi. Kaya nga po nung nakita ko po yung form na yun, nag-fill up po ako kasi meron naman paraan pala na makauwi, makapagpa-repatro, land-based. At saka nang tumawag sa akin, sinabi sa akin kung ano ang saan kami dadaan. Yun nga po, mula sa Tel Aviv kasi sa Philippine Embassy going to Eilat, then nag-crossing kami papuntang Taba, yung crossing ng Egypt. Then after po noon ay pupunta kami ng Cairo. And then po dun sa Cairo ay punta po kami ng Oman. Hanggang mula sa Oman, dito na po, nakakawit po kami. Yun po, ang masasabi ko ay maraming salamat po talaga mula sa OWA, sa Philippine Embassy, lalo na po doon sa Israel kasi sila agad-agad din naman po silang tumugon dahil sa utos po talaga ni Pangulong Marcos. Maraming salamat po sa OWA, sa DMW po, sa lahat po ng tumulong para maging posible ang repatriation na ito. Maraming salamat po. Pati lalo na po sa ating Pangulong na si Pangulong Marcos. Last na lang ma'am, di ba, pagdating niyo kanina dito, ang dami pong mga tulong na ibinibigay po sa inyo ng OWA. Amusta naman po yun na natuwa po ba kayo? Ano po ba yung mga natanggap po ninyo? O may mga sinabi po ba sa inyo mga susunod pang tulong? Di ba? Kasi may sinabi pa po sila, di ba? Opo, may natanggap po kami ngayong tulong. Maraming salamat po doon kahit paano po malaking tulong po yun sa ngayon. At saka sabi nga naman po nila, hindi po dito nagtatapos ang binigay nilang tulong, hindi nagtatapos sa repatriation. Meron pong mga financial or kabuhayan, assistance, ganun po marami. Basta dumulog lang sa kanilang mga tanggapan po. Maraming salamat po, Nay. Maraming salamat din po at nakauwi kami ng maayos sa Pilipinas.